Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming mga padalastas noon ang talaga namang tumatak na sa ating mga isipan na kadalasan bukod sa produkto na unang natatandaan natin sa patalastas, madalas ay ang kanta o tugtog na ginamit dito na nagpapaulit-ulit na tumutugtog sa ating isipan hanggang ngayon. Habang sa iba pang patalastas naman ay mas natatandaan natin ang mga karakter o yung mga taong naging bida sa patalastas. Pero ang patalastas na ito ng Coca-Cola noong taong 2003 talaga namang napasabay ang sambayan ng Pilipino sa beat ng patalastas at marami sa mga kalalakihan na tiyak kong nagandahan din sa dalawang dalagang nasa patalastas. Kasabay ng kanilang pagsayaw at pagkanta ay ang mga malaanghel nilang mukha na saktong-sakto ang tama sa lente ng kamera. Pero ang malaking katanungan ngayon ay kung nasaan na kaya ang dalawang ito. Ano na nga ba ang nangyari sa kanila mula nang sumikat ang kanilang patalastas? Ito ang beat, sabay-sabay. Ito ang beat, bawat sablay. Pabilis ng pabilis, pag mag-imis. Gets mo na, gets mo na. Coca-Cola, nalilito, nahihilo. Coco-to, 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 coco-to! Oh, Coco yan! Ulitin natin, please. Noong mga taong 2003, hindi pa masyadong uso ang internet sa Pilipinas. Wala pa ding mga touchscreen na cellphones ang mga Pinoy. Ang tanging pinagkakaabalahan ng maraming pamilyang Pilipino noon ay ang panonood ng mga programa sa telebisyon bukod sa pakikinig sa radyo. Lahat ay nakatutok sa kanilang mga sinauna pa noong mga TV, lalo na pagkatapos ng hapunan na kung saan kadalasan ay oras na din ang pamamahinga. Pero bukod sa mga programang inaabangan ng maraming mga Pinoy sa telebisyon, madalas ay kinaiinisan noon ay ang mga patalastas na tila bumibitin sa mga manonood dahil sa paulit-ulit na lamang ito at sinasabing mas mahaba pa ang mga patalastas kaysa sa mismong programa. Kaya naman ang ilan, gumagawa na lang ng paraan para kahit paano ay hindi nila masyadong nararamdaman ang napakaraming mga patalastas. Alam ko at marami din sa inyo noon ang naghuhulaan ng patalastas at ang matatalo ay paparusahan ng pitik bulag. Pero sa patalastas na ito, Ito ang beat, sabay-sabay. Ito ang beat, bawat sablay. marami ang nabilib at natuwa sa dalawang babae na ito na sumasayaw habang kumakanta sa isang patalastas ng isang sikat na soft drink brand sa Pilipinas, ang Coca-Cola. Sa sobrang pagkahumaling noon ng mga Pinoy sa panonood ng patalastas na ito, marami ang kinabisado pa ang lyrics nito at kung paano ito sayawin. At tiyak ako, ikaw na nanonood ngayon, o ikaw, alam kong isa ka din sa gumaya sa kanila noong mga panahong iyon. Kung ginaya mo din sila noon, sigurado ako na ang edad mo ay malapit ng lumampas o di kay wala na sa kalendaryo. Ayos lang yan dahil lahat naman tayo ay tumatanda. Marami ang nagsasabi noon na ang dalawang dalaga na nasa patalastas na ito ay may angking ganda ng pang-artista. Sa naturang patalastas, ang dalawang dalaga na mukhang mga estudyante ay tila nagpapaligsahan sa pagkanta at pag-indak. Ginagawa nila ito ng pabilis hanggang isa sa kanila ay mautal, mapagod o di kay umayaw na. Kung sino man ang tatagal habang pabilis ito ng pabilis ay mapapasa kanya ang isang bote ng malamig na Coca-Cola. Sumikat ng labis ang patalastas na ito noon at maraming mga Pinoy ang gumaya. Kung siguro sikat na noon ng Facebook, TikTok at YouTube sa Pilipinas, malamang ay baka nag-trending pa ang steps at kanta nilang ito. Sa sobrang kasikatan nito noon, nagkaroon pa ito ng isang special na segment at naging contest pa sa Magandang Tanghali Bayan ng ABS-CBN. Bukod sa pagsikat ng commercial ay naging equally sikat din ang dalawang babae na tampok dito. Pero ayon sa mga kwentong kumalat noon, nagkaroon ng malagim na kapalaran ng isa sa dalawang babae dahil sa kasikatang natamo nito. College student daw ang dalawang ito at isang gabi, may obsessed na fan ang nag-abang sa isa sa mga babae. Hasa daw ito at pero katulad ng iba pang mga urban legends, hindi napatunayan ng hakang-hakang iyon. May mga nagsasabi na totoong patay na ang isa sa mga commercial model.
May nagsasabi naman na wala yung katotohanan at gimmick lamang upang lalong maging maningning ang kasikatan ng mga ito. Ang kanilang napakasimpleng itsura ay pwedeng itapat noon sa naggagandahang mga artista ngayon. Pinay na Pinay ang itsura at napakasimple, pero gayon pa man, ang mga ito pala noon ay hindi mga artista. Kuha lamang ang commercial na ito sa FEU Quadrangle at ang mga babae na ito noon ay sina Chal Lontok at Kathy Bordalba. Walang katotohanan ng isa sa kanila ay ginahasa at pinatay ng sinuman. Parehong pamilyado na ngayon ng mga ito at namumuhay ng masaya kasama ang kanika na ng mga anak at asawa. Eto na sila ngayon. Action! Eto ang beat, sabay-sabay. Eto ang beat, bawal sablay. Pabilis ng pabilis, wag magmimis, wag maglimit. Gets mo na ang Coca-Cola. Nalilito, nahihilo. Kokoto. Koko yan! Ulitin natin, please. Si Chal ay napangasawa at kasal na ngayon kay VR Del Rosario. Siya lang naman ang bunsong anak ni Boss Vic Del Rosario ng Viva Group of Companies at si VR din, ang head ng Viva International Food and Restaurants Incorporated na may mga sikat na restaurant sa loob at labas ng bansa. Meron silang 2 anak na lalaki at masasabi nating sinuwerte si Chal sa kanyang naging buhay may asawa. Si Chal ang CEO ng multi-awarded travel agency na Geron Travel and Tourist Corporation. Pero bago ang lahat ng ito, alam nyo ba na si Chal ay isa sa mga naging crew ng Wow Mali noong taong 2005 at naging miyembro din ng SPIT o ang Silly People's Improved Theater hanggang sa ngayon. Maliban sa pagpapatawa at isang full-time mom, patuloy pa rin si Chal sa pagnenegosyo at sa isang bagay na gustong-gusto niyang ginagawa. At ito ay ang pag-host sa mga events lalo na sa mga programang may kinalaman sa entrepreneurship. Kahit na gaano kadami ang mga ginagawa nito sa kanyang buhay, hindi pa rin niya kinakalimutan. Kahit na gaano kadami ang ginagawa nito sa kanyang buhay, hindi pa rin niya kinakalimutan ang magpasaya ng mga tao. Wow! Why so sweet? Because I love you. I love you too! Samantala, si Kathy naman ay napangasawa ang batikang host at aktor na si Ryan Eigenman. Dati din siyang naging news anchor ng IBC 13. Ang buong detalye sa showbiz news ni Clem Holong Pan. Sa ngayon isa na siyang full-time mom sa anak nila ni Ryan na sina Catalina, Ruizito at Rocio. Naging bahagi din siya sa programa noon ng GMA7 taong 2005 ang Text Tube. Jamming with friends in a bonfire at night. Kung noon ay madalas itong lumalabas sa mga commercials upang mag-endorso ng iba't ibang mga produkto, sa ngayon ay mas madalas nitong kasama ang kanyang asawa at mga anak. Daddy, last time I touched Jogo's balls a lot of times. Coca-Cola! Alam nyo ba, sa sobrang kasikatan ng patalastas na ito noon, marami ang hindi nakakaalam na ang mismong kanta at sayaw pala nito ay ginawan pa ng tutorial para sa mga Pinoy na nais itong matutunan at maisayaw. Eto ang beat, sabay-sabay. Eto ang beat, bawal sablay. Pabilis ng pabilis, wag magmimis, wag magmimis. Gets mo na, Coca-Cola. Nalilito, nahihilo. Kokoto. Pareho mang hindi na aktibo sa harap ng kamera ang 2 babae na ito. Sa kasalukuyan ay namumuhay sila ng masaya at kontento dahil natagpuan nila ang tunay na nakapagpapasaya sa kanilang buhay. Totoo nga na ang buhay ay parang isang sayaw. Kailangan mo lamang sumayaw sa tugtog upang hindi mapag-iwanan. Hindi ka man ganoon kahusay, sumabay ka pa rin sa musika at umindak na parang wala nang bukas. Madalas ay mapapagod ka at malilito sa mga steps pero tuloy lang ang pagsayaw dahil darating din ang araw. Hindi mo mamamalayang eksperto ka na pala at mahusay. Madalang na lang tumumba at hindi na masyadong napapagod. Pero dapat pa ding magpahinga lalo na kung nirarayuma ka na at miyembro ka na ng mga ka-maintenance. Joke lang. Kokoto.